Posible nang magkasama sina LeBron James at Draymond Green sa Lakers. Pero bago yan, alam nyo ba mga idol, isa sa mga sikreto kung bakit nakarating ang Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals ngayong taon ay walang iba kundi si Julius Randle. Oo mga idol, si Randle ang dating Laker, dating All-Star at dating batang nangangarap lang mula sa Dallas, ngayon ay isa sa mga unsung heroes ng Wolves. Lumaki nga si Julius sa hirap, kasamang niyang lumaki ang kanyang lola. May TV nga sila noon pero 7 lang ang channel. At sa tuwing mapapalabas ang Lakers game, si Kobe Bryant ang bida. Doon siya unang nahulog sa basketball. Dahil kay Kobe, natutunan niyang mangarap. At sa 2014 NBA Draft, natupad ang unang hakbang sa pangarap ni Julius Randle. Pinili siya ng Lakers bilang 7 overall pick. Isa siya sa huling naging teammates ni Kobe Bryant. Pero hindi naging madali ang simula. Sa kanyang unang laro, nabali agad ang kanyang binti. Out for the entire season. Pero kahit ganun, hindi niya kinalimutan ang mga payo ni Kobe. Isang gabi sa Dallas sa pangalawang season ni Randle sa Lakers, habang nasa hotel sila sa isang road trip, gusto sanang bisitahin ni Randle ang pamilya niya, pero pinigilan siya ni Kobe. Ang sabi ni Kobe, "Hindi, sasama ka sa akin, magte-training tayo." Doon nga na-realize ni Randle, kung gusto mong magtagal sa NBA, kailangan mong magsipag, hindi lang minsan, kundi palagi. Simula noon, tuwing may biyahe ang team, una niyang ginagawa pag landing, gym agad, ensayo agad. Dahil sa disiplina at work ethic niya, nagkaroon siya ng magandang kontrata sa New York Knicks. Naging All-Star. Nanalo pa ng Most Improved Player of the Year. Pero kahit anong maabot ni Randle, marami pa ring bumabatikos. Hindi niya kayang maging leader. Hanggang dyan na lang siya. Pero ang sagot ni Randle, hindi salita. Tahimik lang, trabaho lang. Katulad ng turo ni Kobe. Ngayong season, nagbunga ang lahat. Nag-average si Randle ng 23.9 points, 5.9 rebounds at 5.9 assists per game. At ngayon kasama siya sa puso ng kampanya ng Timberwolves patungo sa NBA Finals. Wala na si Kobe pero ang legacy niya patuloy na nabubuhay sa mga tulad ni Julius Randle. Tahimik, determinado, walang reklamo, puro trabaho. Pero kayo mga idol, sa tingin nyo ba sapat na si Randle para tuluyang iangat ang Timberwolves o kailangan pa niya ng isa pang hakbang para tuluyang makuha ang respeto ng buong liga? Samantalang sa dami ng taon ng pagkakaibigan, panahong magkakalaban at respeto sa isa't isa, mukhang may pagkakataon na ring magkatotoo ang matagal ng balita, ang pagsasama ni LeBron James at Draymond Green sa iisang koponan. Hindi na sikreto ang kagustuhan ni LeBron na makasama si Draymond sa Lakers. Ganoon din si Green na ilang beses nang nagpahiwatig ng paghanga at pagiging bukas sa ideya ng pagsasama nila ni LeBron sa huling yugto ng kanilang mga karera. At ngayon, mukhang ito na ang tamang panahon. Bakit nga ba ito possible na mangyari? Si Draymond Green kasi ay 34 years old na at kahit may 4 na championship na siyang naipanalo sa Golden State, halata na ring papalapit na ang dulo ng kanilang dynasty. Lalo at matapos matalo ang kanilang koponan sa second round ng playoffs kontra Minnesota Timberwolves, tila malinaw na sa front office na panahon na para sa isang rebuild. At ang unang hakbang, i-trade ang ilan sa kanilang mga veteranong players kabilang na si Green para makakuha ng mas batang assets. Sa ngayon may kontrata pa si Draymond Green hanggang 2026 matapos pirmahan ang 4-year $100 million extension noong 2023. Ngunit may player option siya sa huling taon, kaya posibleng pumayag siya sa trade kung gugustuhin. Sa nakaraang season, nag-average si Green ng 8.6 points, 7.2 rebounds, 6.1 assists, 4 steals at 0.8 blocks per game, habang naglalaro ng 27.1 minutes per game. Hindi ito flashy pero ang kanyang impact sa depensa at leadership ay hindi nasusukat ng stats lang. Paano nga ba makukuha ng Lakers si Draymond Green sa Warriors? May ilang role players nga ang maaaring i-package ng Lakers kasama ang mga picks upang magkapalit sa sweldo ni Green. Posibleng maging sentro ng deal ang mga tulad ni Rui Hachimura, Gabe Vincent at draft capital. Dahil pareho silang kliyente ni Rich Paul ng Clutch Sports, mas madali rin ang komunikasyon sa pagitan ng kampo ni LeBron, Draymond at ng Lakers management. Pero ano nga ba ang magiging benepisyo ng Lakers sa pagkuha nila kay Green? Una sa lahat, defensive anchor si Draymond. Isang bagay na matagal nang kulang sa Lakers, lalo na't natalo sila sa first round ng playoffs kontra Timberwolves kung saan na-expose ang kanilang perimeter at help defense. Ang pagkakaroon ng isang intelligent at vocal leader tulad ni Green ay sagot sa defensive breakdowns ng Lakers. Hindi lang siya defender, coach on the floor din siya. Isa rin siyang elite playmaker na makakatulong kay LeBron at Luka sa pagbuo ng opensa. Habang maganda rin para sa Warriors ang trade na ito, oo, dahil sa trade na ito makakakuha sila ng mas bata at athletic na mga players na mas swak sa bagong timeline ng koponan. Makakabawas din sila ng luxury tax at salary cap issues. At higit sa lahat, makakapagbigay daan ito sa full transition ng team kay Stephen Curry at sa mga kabataang players tulad ni Kuminga at Podziemski. Kung mangyari man ito, hindi lang ito reunion ng magkaibigan. Isa itong strategic na hakbang para sa parehong koponan. Draymond to the Lakers, maaaring ito na ang sagot para sa bagong championship run ni LeBron. Like, share at comment kayo mga idol. Gusto nyo ba makasama si Draymond sa Lakers? O mas okay na ba siyang manatili sa Warriors?